Sina Pagong at Matching ay matalik na magkaibigan, mabait at matulungin si Pagong. Subalit si Matching ay tuso at palabiro. Isang araw sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Nagpasya ang magkaibigan na paghatian ang puno. Kinuha ni Matching ang parteng itaas ng puno dahil iniisip niya na sapagkat may maraming dahon na ang bahaging kanyang nakuha ay madali itong mamumangga. Kinuha naman ni Pagong na iwang ibabang bahaging may ugat. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matching. Subalit makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matching. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inalagaan ang tanim hanggang sa mamunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Matching nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Di naglaon nagyaya na si Matching na kainin na ang saging na tumubo sa puno ni Pagong at pumayag naman ito. Ngunit hindi makakaakyat si Pagong kung kaya nangako si Matching na siya na lamang ang aakyat sa puno at lalaglagan na lamang niya ng saging si Pagong. Pumayag si Pagong sa alok ni Matching. Subalit nang makarating na si Matching sa taas ng puno, kinain niya ang lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kay Pagong na natili sa taas ng puno si Matching at nakatulog ito sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong kay Matching sa ginawa nito sa kanya. Kung kaya habang natutulog ito sa sobrang kabusugan naglagay ng mga tinak sa ilalim ng puno si Pagong. Nang magising si Matching ay nakita niya ang tinek kaya't humingi ito ng tulong kay Pagong. Ngunit tumangging tumulong si Pagong at iniwan na lamang doon si Matching. Makalipas ang sandali nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matching kundi bumaba sa puno ng saging. Nasaktan ito sa mga tinak na nakatusok sa puno ng saging sa kanyang pagbaba. Kaya nangako siya sa sarili na gagantay siya kay Pagong. Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matching, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. Kinuha ni Matching si Pagong na takot na takot. Nagtanong si Pagong kung anong gagawin nito sa kanya, at sinabi ni Matching na tatadteran siya nito ng pinung-pino. Nag-isip ng paraan si Pagong para maisihan ang tusong Matching. Kaya ang sambit nito kay Matching na kapag tinadtad siya nito ay dadami siya at susugurin siya ng mga ito at kakainin. Nag-isip ng malalim si Matching at naisip nito na sunugin na lamang si Pagong. Ngunit nangatwiran na naman si Pagong na hindi naman tinatablan ng apoy ang kanyang makapal at matibay na bahay. Kaya muling nag-isip si Matching, hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan at doon na lamang itapon si Pagong. Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Tuwang-tuwa si Matching sa pag-aakalang magagantihan na niya si Pagong. Todo lakas niya itong itinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa, ay parang anggan ng katawan nito sa tubig. At naghalakhak si Pagong na sabihin kay Matching na naisahan din kita Matching dahil gustong-gusto ko na lumangoy sa dalampasigan. Malungkot na umuwi si Matching. Naisip niya na napakasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloloko ng isang kaibigan. Mula noon nagbago na si Matching. Hindi na sila muling nagkita ni Pagong.